Ako, usap-usapan ho ngayon, ito hong naging ruling o naging desisyon ng Korte Suprema na may kinalaman dito po sa second placer rule. Ito ho. At na kung saan ay pinagtibay po ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na nag-aalis sa second placer rule sa mga lokal na halalan dito po sa ating bansa. At kaya naman ay agad na nagsilitawan at dahil sa ito hong naging usapin dito po kay Congressman Benvenido Benny Abante ng ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Di ba pangalawa lang ho siya doon? Tapos ang nanalo ho talaga noong nakarang eleksyon ay itong si Joey Uy. Pero dahil siya po idineklara na dineskwalipika sa issue po ng citizenship, ang pangalawa ho ay itong si Congressman Benny Abante. So ngayon ho ay hindi po may iwasan na maidugtong itong usapin dito po kay Congressman Benny Abante. Pero ito, tingnan muna natin. Yung pinagtibay po, yung ruling ho ng Supreme Court na nag-aalis po dito sa second placer rule, ay ito, pinal na po ito yung ginawang pagbasura sa motion. Ito ho, yung para po sa reconsideration na inihain ni Dato Pax Ali Magundadato kaugnay ng pagkansela ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagka-gobernador ng Sultan Kudarat. At ayon po sa Korte, ang bakanting posisyon na resulta nito ay dapat punan ng Vice Governor. So, yun po. So, ang Vice Governor, siya na po ngayon na magiging gobernador, mga kababayan. Pero dito ho ay napag-uusapan na kung saan ay baka maaring pwedeng ito hong kaso diyan po sa pahayag ng Supreme Court sa Sultan Kudarat ay baka pwede rin ho ito na magamit dito naman po sa kaso ni Congressman Benny Abante. Kasi, di ba, siguradong mauungkat po yung usapin sa pagkakadeklara dito kay Congressman Abante na siya po ang nanalong kongresista. Kasi ho, kung inyo pong matatandaan, ay balikan lang natin yung kanyang, yung nangyari dyan po sa lungsod ng Maynila. Di ba, noong 2025 elections, dito po sa ating bansa, di ba, may kumandidatong mga senador at sa lokal ho, di ba, yung mga mayor at kongresista. Kasi itong si Luis Joey Chua Uy, siya po ay katikit ho ito ni Yorme Isko Moreno diyan po sa lungsod ng Manila. At ito nyo naman ho ay talagang tumulong din ho dyan si VP Sara Duterte. Lumapag din na mga 2 beses ata o mahigit pa itong si VP Sara diyan po sa lungsod ng Maynila at kanyang ikinampanya si Mayor Isko Moreno at yung buong ticket at kasama ho dyan itong si Joey Uy. At base po sa naging resulta ng botohan noong 2025 elections diyan po sa 6th District, ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila, ay nakakuha ito pong si Joey Uy ng 64,746 na boto. Laban po kay Congressman Benny Abante na 63,358. Yun po ang boto na nakuha. So, pangalawa lang ho itong si Abante. Pero ang ginawa po ng COMELEC ay yung COC o Certificate of Candidacy ni Uy ay kinansela. At dahil daw po sa citizenship issue at kalaunan ay idineklara ito pong si Abante bilang duly elected representative o congressman. Ayon. At dito ho mga kababayan, siyempre sa naging desisyon ngayon ng Korte Suprema, yan August 26 po yan, denied with the finality ng Supreme Court en banc ang motion for reconsideration. So, ito ho at sinasabi ho, walang batas na nagbibigay po sa second placer o pangalawa ho ng otomatikong karapatang ideklarang panalo kapag na-disqualify o napatunayang ineligible
ang kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto. So dito ho, pwede ho nating kasi medyo kamukha kahawig ho ito na nangyari. Diyan po sa lungsod ng Maynila, di po ba? Kasi ganun din ho kinansela po yung COC, diniskwalipika, ito pong si Magundadato. Tapos, yung second placer ho, mga kabay, hindi pa pwedeng siyang umakto. Ang gagawin ho, halimbawa, di ba, katulad doon dyan sa Sultan Kudarat, yung governor ho, wala, may kaso ho Hindi pa pwedeng yung pangalawa ho ron sa kumandidatong gobernador, siya po ang maupo. Hindi. Ang dapat ho na mangyari, yung nanalong vice governor, matik, yun po ang aakyat. Kasi pag ang vice governor, pag nabakante ang gobernador, siya ang taakyat. So yun po ang gagawin ho, mangyayari. Pero dito ho sa Manila, no, sa 6th District 6, diyan po, ang pangalawa ho, di ba, si Abante, na-disqualify rin itong si Joey Uy dahil sa di umano'y citizenship. Kung ating pagbabasihan, ako hindi po ako abogado, pero binabasa ko lang ho itong ruling, dapat ho hindi po maupo. Hindi, ito lang, ko lang to, paniniwala at pananaw pag ko lang, dito pagkakaintindi dito po sa ruling. Kung i-apply ho natin itong desisyon ng Supreme Court, ay hindi dapat na umupo ito pong si Abante. Kasi second placer ho siya. Kasi dito lumilita yung second place rule, bawal ho at binura na po ng Supreme Court. Bakit to? Ang dapat ho na mangyari, kung halimbawa, diskwalipikado nga itong si Joey Uy at talagang sinabi totoo na yung hindi siya Filipino citizen, ang dapat na mangyari, mababakante po yung District 6. Magpapagkakaroon po muli ng eleksyon. Parang ganon. Kasi hindi pwede yung second placer na maupo. So yun ho, pwede ho ito. Talagang parang pwede, inaano ho natin parang itinutugma. Ito yung mga posibilidad lang naman ho ito, mga kababayan. So sa madaling salita, wala na ho ito. Burado na po. Dito po sa ating bansa, yung tinatawag na second placer na yan. Kasi mayroon ng second place rule ang Korte Suprema. So dito nga ho, kapag may nakabinbin na halimbawa disqualification case, di ba? At yung isang kandidato, ngunit na isama pa rin yung kanyang pangalan sa balota, siyempre, nakikita po ng mga botante yung kanyang pangalan at patuloy pa rin siya iboboto. Kalaunan, magkakaroon ng desisyon, yung kanyang nakabimbing DQ case at madidisqualify siya. So kahit na po siya ang binoto ng nakararami, no? Yun ho. Sa madaling salita ho, mga kababayan, bukod ho sa naging pasya ng Supreme Court, dito, ang binabanggit ko rito, hindi dapat kailanman na mapagpasyahan ng mga teknikalidad lamang ang kagustuhan ng mga tao dahil karapatan ito ng ginagarantihan po ng ating saligang batas. Sa makatuwid, hindi dapat po na maupo ang kandidatong pumapangalawa lamang sa pumapangalawa, second place. So yung second placer ay hindi pa pwede na siya ang maupo bilang kapalit po ng kandidatong binoto ng nakararami. Dahil lamang sa isang teknikalidad at hindi naman siya ang pinili ng mga tao. So, kung ating susuriin, mga kababayan, di ba? Dito sa naging desisyon ng Supreme Court, dito ang kandidatong pumapangalawa, ito hindi lang natin ibinabangga lang ho natin sa kaso ho ni Congressman Abante. Siya po yung pumapangalawa na kandidato. Pero sabi, hindi dapat siyang maupo. Kasi bilang kapalit ng kandidatong ibinoto na nakararami, itong si Joey Uy, dahil sa isang teknikalidad, itong kaso, di ba, yung sa citizenship. Kasi hindi naman siya ang pinili ng tao. Ayun. Nako po, dito ho, di ba? Ang boto ho ni 64,000 may git 63,000 lang ho kay kay Abante. So hindi siya ang ibinoto ng nakararami ng mga taga-Luzon ng Maynila. So pwede ho itong iakma ang kasong ito ng Supreme Court dito po sa kaso ni Congressman Benny Abante, di po ba?
So, yun na naman po, mga kababayan. At siyempre, kasi sasabihin ako, pangalawa naman, siya naman, kasi na-disqualify wala po siyempre, sinabi ho ng Korte Suprema. Kaya, kailangan talagang, kung sino yung ibinoto ng nakararami, siya po ang dapat. Pero kung hindi nga siya pwede at may mga kaso na disqualify o kung ano man, hindi ba pwedeng yung pangalawa. Dapat ho, magkakaroon po muli ng special election. So, pwedeng ganun ho mangyari, di po ba? So, maliwanag ho yan, mga kababayan. At binanggit lang ho natin, ito hong kasong ito. At kasi inyo pong matatandaan na, di ba, ang mga naging kantsawan. Nako, itong si Abante naman, panalo ka lang naman sa COMELEC Hindi naman mismo sa boto ng mga taga Maynila diyan po sa District 6. Di po ba? Ito, balikan lang ho natin. Ito ho nga naging kaso ho dyan sa Maynila, no? At ito ho, nag-research lang ako sandali noong June 18, 2025, ay pinagbigyan po ng COMELEC Second Division ang petition po ni Abante, ni Pastor Abante, na at ini-annul po yung proclamation ni Joey Uy. Ibig sabihin, pinawalang bisa, no? Bilang nanalong congressman ng Manila 6th District. At ang pangunahing dahilan ay ang findings ng COMELEC na hindi natural-born Filipino citizen, ito pong si Uy, kaya hindi siya kwalipikadong maging miyembro ng House of Representatives. O yan po June 18. Tapos noong June 30, ay tinanggihan po ng COMELEC Anbank ang motion for reconsideration naman ni Joey Uy at pinagtibay yung June 18 ruling. So, ibig sabihin, mas kinampihan ng COMELEC yung naunang petisyon ni Abante. So, binaliwan na kay Joey Uy. Dahil dito, ay iniutos po ng COMELEC ang proclamation ni Benny Abante bilang duly elected representative ng Manila 6th District. At noong July 8, formal nang naproklama ito pong si Abante. So, yun ho mga kababayan, yung kasaysayan dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya naman dito, no, na parang kayo ho para na nagtutugma yung sitwasyon dyan po sa Sultan Kudarat kay Magundarato sa naging desisyon ng Korte Suprema, di po ba? At dito naman sa nangyari sa Distrito 6, dyan po sa lungsod ng Maynila, di po ba? Na parang ganun din So, ang nanalo po o nakakuha ng maraming boto ay ito si Congressman Joey Uy. Maliwanag ho yan, 64,746 votes laban po sa 63,358 ni Abante. So dito mga kababayan, pwede pong magpetisyon yung mga taga-lungsod ng Maynila. Kasi bagamat sabihin natin talagang napatunayan po na hindi po natural-born Filipino citizen ito pong si Uy. So hindi naman siya ang kinakailangang iupo Ang mangyayari ho dyan sa ika-6 na distrito ng Maynila, pwedeng magkaroon po ng special elections. Di po ba? At para yung mga taga-Maynila sa nasabing distrito, sila po yung pipili. Kasi hindi po nila pinili ito po si Abante. Ang COMELEC po ang pumili sa kanya. Ang nagdeklara. Kasi ang aking pagkakaintindi doon po sa ruling ng Supreme Court, kinakailangan yung pinili ng mayorya. Ang pinili po ng mayorya dyan po sa ika-6 na distrito ng Manila ay si Joey Uy at hindi po si Abante. So, pwede ho ito na siguro baka may mga taga-Maynila ho dyan sa ika-6 na distrito na pwede kayong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema para mabaliwala ito hong pagkakaupo ni Abante. Ni Pastor Abante dyan po sa ika-6 na distrito ng Maynila. Magpetisyon po kayo. At para magkaroon po ng special election
Diyan po kasi, at least, dalawang taon pa, sandali lang mo yan. At mag-ano lang ho kayo, special elections diyan po sa 6th District. Kasi alam niyo naman ho, itong si Abante, di ba? Para kahit na ano siya, kung mawala man siya sa pwesto, andun pa rin naman siya sa ano. Sama na lang siya sa prosecution panel na kung saan ay nakatutok dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So abangan natin kung meron po magpe-petition na individual o kung sino man, kasi pwedeng mismo itong si Ginoong Joey Uy na bagamat sabihin natin hindi na po siya makikinabang dahil sa kahit na mapatanggal ho itong si Pastor Abante, kung talagang lehitimo yung aligasyon sa kanya na siya ay hindi po natural born citizen na Pilipino, wala ho, di ba? Iba hong kandidato, pero hindi na si Abante. Or, kung magkakaroon po ng eleksyon, tapos si Abante na po ang mananalo, siya na po ang iboboto, lehitimo po na po, di ba? Wala nang nikatiting na question sa kanyang pagkakapwesto dyan po sa lungsod ng Manila. Kasi ang alam ko, parang last term na nito So mas maganda, mahabol na ho natin ngayon ito. Okay, mga taga Maynila, sige, sugod na po sa Korte Suprema at agad na maghain kayo ng petisyon. Subukan ho natin. Wala naman hong mawala na. Subukan ho natin itong pinaka naging kapasyahan ng Korte Suprema. Dito po na kung saan ay itinatanggal na po, yung second placer rule. Yan po, alam niyo naman, pag nagdesisyon ng Supreme Court, yan po ay nagiging batas na. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel, dito po sa ating pinag-uusapan na kung saan ang Supreme Court ay wala na po, nagbabawal na po, binuran na yung second placer rule base po sa kanilang pinakahuling desisyon. Magbigay na po kayo ng comment dito po sa atin at kayo ba, anong pananaw nyo rito, ano yung basa nyo sa aking pagkaka-explika na sabi ho ng Supreme Court. At so itong si Pastor Benny Abante dapat totoong matras at mapalitan o paano ba? Sige, pero kung mananalo siya at sa ngayon, di ba? Depende sa mga taga Manila. At least siya, kung siya ang nanalo, siya ang nakakuha ng maraming boto, wala akong problema, di po ba? Sige, bigyan na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo o yung mga nanonood sa atin na hindi po nakapag-subscribe, click nyo lang po subscribe para kayo po updated sa mga issue natin pinag-uusapan. At sundan nyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.